Amoy nakaka-joyful! Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa. Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Champion na milyonaryo pa! Kalalala Falcon! Kalalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafagcon, amoy nakaka-joyful! Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kalalala Falcon! Kalalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafagcon, amoy nakaka-joyful! Kalalala Falcon! Kalalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafagcon, amoy nakaka-joyful! Kalalala Falcon! Kalalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafagcon, amoy nakaka-joyful! Kalalala Falcon! Kalalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafagcon, amoy nakaka-joyful! Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Deezer HTV, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Nung start pa lang ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo. Alam namin kaya namin mag-dominate. Kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey? Sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Gilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Abangan this Saturday. Hi, this is Paolo Valenciano and you are watching Scene Zone. Confessions ng isang concert director. So yun, yung first concert ko was Jericho Rosario. May nasisirang ilaw, may nasisirang stage effects. Kumbaga ang Nepo Baby ng Super Nepo Baby. I'm trying to change the reputation. Yung sex bomb, even after 3 times namin pinakita, sabi ko, Ira, sure ka dito ha? Kasi parang end of my career to. Concert set list, sino yung top 3 artists na pangarap mo? Maybe Ken might not be too comfortable with, but because may blessing siya ni Pablo or ni Justin, cut. Ay, mawal. Cut. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma
Padilla at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Sa dami ng mga manluloko ngayon, dapat may pangdepensa ka, may pambawi ka, dapat may alam ka sa batas. Lahat ng pag-uusapan dito, napapanahon. Batas nga DZRH. Usapang legal. At para mas malinaw ang usapan, kasama mo si Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina sa DZRH Radio, TV at online. O hindi pwedeng dahilan ang wala kang alam sa batas tapos absuelto ka na. Maganda pa ding may alam ka sa mga law of the Philippines, no? Usapang legal. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi Pilipinas. Araw po tayo ng Wednesday, August 26, 2026. Aba, palindrome pala ata ito ha. August 26, 2026. Samahan niyo po until 7:30 ng gabi. Minus muna si Attorney Cheryl Adami Molina. Ako po, Josa Cruzat. Ito naman po si Wina Pearl Hesoro. At ako naman po, Don Carlos Pobre. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Paano ba yan? Wala si Attorney Cam, hindi po muna tayo maghuhuntahan ng mga legal na usapin. Tayo po muna ay magkakwentuhan ulit ng mga isyong pambayan. Bakit ka napapatingin? Hindi pa kami si Milky Rigonan. Pero isyong pambayan po tayo for tonight. Hay nako, sabi nung mga nakikinig sa atin, nakatutok sa DZRH special coverage ng natin dito sa impeachment trial ni VP Sara. Hi, last day today ng kanilang Senate Flex. At see you ulit next week. Pero sa mga nag-aabang po dyan ha, paalala lang po, wala po sa Lunes dahil holiday. So ang balik po ng impeachment trial ay sa Martes na po. Ayan. September 1. At alas 10 ulit. Alas Wala 10 pang ulit. pagbabago sa kasi schedule. may alam nyo, may mga tumatawag sa atin dito sa ating telepono. Nagtatanong, kailan ho ba malilipat daw? Kailan daw? Mas gusto nila hapon. Ganun ba? Hindi ko masyado sure kung gusto ba nilang hapon or what. Pero tinatanong nila kailan daw magte-take effect yung binabanggit ng Senado na ililipat sa hapon ang impeachment trial. So sabi natin, yun ang ating aabangan. Yan. Pero maliban dyan, kung magkakaroon ba ng ibang oras ang paglilitis, inaabangan din kasi may sisilip naman sa September 1 din. Hindi lang ang excited na ako. Hindi lang ang day 20. Hindi lang ang day 20 ng impeachment trial. Kundi si Jose Marichan. Ay, di mo nagigets. Sabi ko, September 1. Alam mo kaya nagagano na ako sa'yo na excited na ako. Kasi nga, Christmas season. Kaya pala sila nakaganon lang, ha? Kasi 1 year anniversary kayo sa DZRH. Kaya ayun yung nasa isip ko. Sumipa foods ka. Tingnan natin. Baka naman. Ay, nako. Ang dami-daming mga pangyayari ngayong araw. Kanina dito sa may Pasay City area, nagkaroon ng Alasan storm. Mga during impeachment trial pa around 2:30. Ayan. Kaya po sa mga kababayan natin sana kanina, ang hirap nun kasi hindi naman na lahat. Ayan, nakikita natin na dito sa may CCP complex kaninang around 2:30 ay napakalakas ng hampas ng hangin na may kasamang buhangin. Pero kung titignan mo, medyo okay pa yan kasi may nakita ko kanina sa MOA na halos zero visibility. Yun dun sa banda dun na talaga halos zero visibility na siya. Kaya ingat-ingat po tayo
Sana kanina yung mga kababayan natin na naabutan nitong alasan storm ay sana naman may mga dala silang face mask. Kasi ang hirap eh. At alam niyo ba, lumabas ako ngayon lang, bago ako pumasok dito sa ating booth, umuulan. Ay, good. Good thing na umulan kahit paano ma-wash out. Ma-wash out sa yung buhangin sa air. hangin. Yan, sa hangin. Pero, speaking of itong mga nararanasan natin, good news as of 2 p.m. wala pong binabantay ang low pressure area ang DOST Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero, umuulambon ng bahagya dito sa ating area. Makikiabangan natin ang latest sa kalagayan ng panahon. Tutok lang po kayo lagi dito sa DZRH. Papasadahan natin na yan. And of course, dito po sa ating programa until 7:30, tayo po ay may pag-uusapan. Mahalaga yan. Bakit? Napapanahon. Kasi napapanahon. Baka naman pwede natin bigyan ng pahapyaw ang ating mga kababayan. Pahapyawan na yan. Pahapyawan mo na yan doon. Uy, pero sa mga nagtatanong dyan parate, tama ba na iba natin na ang social media sa mga kabataan na edad 16 years old pababa? Yan ang parating ang argument na tama ba to, nararapat bang walang social media account yung mga edad 16 years old and below? Siguro ang depensa dyan nung iba na hindi pabor ay ang dami ng mga bagay na umiikot sa social media, yung mga gawain natin na kahit 16 years old ay hindi may iwasang mag-social media. Diba? Kasi alam mo, ang 16 years old, diba, nagsuschooling yan. Ay sa school, ang mga GC ay through social media. Yung mga high school, diba? Yung high school, Digital may mga group na chats na yan Diyan nagbibigay, nag-update yung teachers. Ano ba, suspended ba ang klase ngayon? Tapos kapag suspended ang face-to-face, nagkakaroon tayo ng alternative learning adjustment, diba? Ano ba yung paano ba nagagawa iyon? Diba pag minsan through online, through social media, siguro hindi lahat. Pero Zoom is social media, tama ba? Parang application siya, di ba? So, paano magagawa itong alternative? I mean, maliban sa modular, di ba, nauso itong online class. Tsaka merong mga learning materials na sa YouTube. Ayan, oo. Diyan nakakonect. Tapos, di ba, dahil nga suspended ang face-to-face, ipapadala ang module, ay through online din. Paano mo naman ma-access? Ayun. So, siguro ang argument is umiikot na talaga ang buhay ng mga tao sa social media. Kaya paano ba itong magiging regulasyon if ibaban nga? Oo. Kaya naman sa mga kababayan po natin dyan, pwede po kayong mag-text sa aming pong text line na 0919-2826-485. Ulitin ko lang po ang aming text line na 0919-2826-485. Pwede po kayong mag-text dyan na gusto nyo ba, sang-ayon ho ba kayo na dapat nang iban ang social media at ang gaming platforms po sa mga kabataan nating edad 16 years old and below? And of course, sa mga walang load, pero may internet. Yes! Pero pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube Live via DZRH News Television at sa ating Facebook via DZRH News. Of course, bago natin puntahan ang ating topic for today, and of course, mamaya papasadahan natin ang mga reports ng ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Puntahan muna natin ang mga balita. Of course, lagi tayo nakatutok sa mga balita dito sa DZRH. Una sa ating balita, nagbukas ng fast lane para sa mga pasyenteng may leptospirosis ang 33 ospital ng Department of Health kasunod ng pagsipa nga po ng kaso nito matapos ang pagbahadulot ng habagat. Ayon kay PCOU si Claire Castro, kabilang sa mga ospital ang nasa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at sa Cordillera Administrative Region. Bukod dito, sinabi rin ni Castro na nagpapatupad ang DOH ng mga hakbang para matiyak na sapat ang hospital beds at supply ng gamot para sa mga nangangailangan ng admission. Pati naman sa pinakahuling datos ng DOH, umabot na sa 4,285 ang kaso ng leptospirosis hanggang nitong August 22, 2026. Pinakamarami sa mga kaso ang naitala dito po sa Metro Manila, sumunod ang Cagayan Valley at pangatlo sa Central Luzon. Samantala, pinaghahanda ng Manila Water Company ang kanilang mga customer mula sa nakaambang pagtaas ng singil sa tubig ngayong taon at sa pagpasok ng taong 2027. Ayon
Ayon kay Jeric Sevilla, tagapagsalita ng kumpanya, ang huling tranche o bahagi ng 5 taon na rate rebasing adjustments na inaprubahan ng WSS noong taong 2022 ay magiging epektibo sa January 1, 2027. Sinabi po ng opisyal na ang itataas ng singil ng Manila Water sa pagpasok ng bagong taon ay posibleng mahigit sa piso bawat cubic meter. Sa kabila nito, ipinahayag ni Sevilla na magsasagawa pa rin ng recomputation ang MWSS sa final rate adjustments. Samantala, sa pagpasok ng susunod na quarter ng 2026, magpapatupad po ng recomputation sa tinatawag na foreign currency differential adjustment para matukoy ang impact ng foreign currency fluctuations. Dahil po sa naturang proseso, inaasahan ang pagtatakda ng adjustment sa water rate sa October. Ang FCDA ay isang traffic mechanism na nagpapahintulot sa mga water concessionaires na babawi ang revenue loss mula sa epekto ng foreign exchange rates. Bukod po sa East Zone ng Metro Manila, ang Manila Water ang nagsusupply ng tubig sa lalawigan ng Rizal. Samantala, sa iba pang balita, tuluyan ng black sa Pilipinas ang online game Gorebox matapos mabigong i-address ang issue sa posibleng masamang epekto ng laro. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, nakipag-ugnayan sila ngunit bigo ito na sagutin at magpakita ng ebidensya na hindi nakasasakit ang platform. Dahil dito mismo ang pamunuan na umano ng platform ang nagsabi na tanggalin at i-block sila. Ang Gorebox ay isang sandbox style na laro kung saan maaring lumikha at sumira ng mga bagay ang players at magsagawa ng iba't ibang simulation ng kaguluhan gamit ang iba't ibang armas. Nagkaroon naman ng complete meniscus tear o napunit ang bahagi ng kaliwang tuhod ni Senator Jinggoy Estrada. Batay po iyan sa pagsusuri ng Cardinal Santos Medical Center. Isinugod po sa ospital ang mamabatas. Kanina po yan makaraang lumagatok ang kanyang tuhod mula sa pagkakaupo sa kanyang piitan sa New Quezon City Jail. Ayon sa orthopedic surgeon na si Dr. Fernando Siquia, bukod pa ang bagong sakit sa osteoarthritis na unang ininda ni Estrada sa kanya namang kanang tuhod. Dagdag ng eksperto, kailangang operahan ang parehong karamdaman pero sa ngayon, binigyan muna nila ng painkiller at knee support ang pasyente. Nagkumustahin naman ng reporters bago ibiyahe pabalik sa BJMP, sinabi ni Senator Jinggoy na 9.5/10 ang kanyang nararamdamang sakit. Samantala, tinapos na ng pambansang pulisya ang kanilang investigasyon sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University noong August 18 na ikinasawi ng isang grade 10 student na biktima at ng mismong grade 8 shooter. Ayon kay PNP Public Information Chief Police Colonel Alan Reyco, isinasailalim muna sa beripikasyon ng detalye ng ulat na nangyaring o na nanggagaling sa Police Regional Office 9. Ito ay upang matiyak kung may iba pang impormasyon na kailangang kumpirmahin bago isumite kay PNP Chief Police General Jose Melenchor Nartates Jr. Kabilang sa trabaho ng pulisya na ibigay ang resulta ng investigasyon sa lahat ng concerned institutions, partikular na sa pamunuan ng Ateneo. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na nakikipagtulungan na ang mga otoridad ang ama ng suspect kung saan 2 baril nito ang ginamit sa krimen. Gayunpaman, isa pa rin sa anggulong tinitingnan na radicalize ang bata sa larong Roblox, dahilan para i-livestream ang krimen sa Facebook at isa pang gore website. Sa iba pang balita, 6 na oras, isa sa ilalim sa red alert status ang Visayas Grid ngayong araw. Kanina po yung alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi dahil sa kakulangan ng supply sa kuryente. Ayon sa Department of Energy o DOE, babalik po mamayang alas 9 hanggang alas 10 ng gabi ang yellow alert status. Pumalo na sa 2,550 megawatts ang peak demand sa Visayas Grid habang nasa 2,324 megawatts lamang ang available na kapasidad.
Nasa 12 power plants ang naka-force outage mula nang magsimula ang Agosto, habang 15 planta naman ang gumagana sa limitadong kapasidad na nagresulta sa mahigit 938 megawatts na kawalan sa grida. Nakikipag-ugnay na ang DOE sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, National Grid Corporation of the Philippines at Energy Regulatory Commission upang mapaspasan ang restoration sa mga apektadong pasilidad. At iyan na po ang mga balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Sa ating pagbabalik, puntahan natin ang ating topic at i-try natin sagutin kung dapat na nga bang iban ang social media at gaming platform sa mga kabataang may edad 16 years old pababa. Magbabasa tayo ng comment later. May nakikita na ako dito sa YouTube. Si Max Alvarez, pero basahin natin yan later on. And of course, ang ating reports coming from our reporter sa labas ng himpilan, Pilipinas, ng ating oras, 7:01 ng gabi. Ang oras na yan ay hati. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayaw. Fabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayaw. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride.
ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, my promise. White Rose Papaya, wow, my promise. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago
kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan! Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end.
tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Nung start pa lang ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo. Alam namin kaya namin mag-dominate. Kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey? Sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Igilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Abangan this Saturday. Hi, this is Paolo Valenciano and you are watching Scene Zone. Confessions ng isang concert director. So yun, yung first concert ko was Jericho Rosario. May nasisirang ilaw, may nasisirang stage effects. Kumbaga ang nepo baby ng Super nepo baby. I'm trying to change the reputation. Yung sex bomb, even after 3 times namin pinakita, sabi ko, Ira, sure ka dito ha? Kasi parang end of my career to. Concert set list, sino yung top 3 artists na pangarap mo? Maybe Ken might not be too comfortable with, but because may blessing siya ni Pablo or ni Justin, cut. Ay, bawal. Cut. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good
vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang 7:20 ng gabi, bago sa ating kwentuhan, tayo muna ay mamigay ng limpak-limpak na salapi. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Magandang gabi, Miss Lolita Kalinong ng Negros Occidental. Hello po. Hello, ma'am. Ayan, hindi na natin patatagalin pa. Anong himpilan ng radyo ang una sa Pilipinas, una sa Pilipino? DZRH. Ayun. Tumpak ganun na dahil dyan meron kang 500 pesos in GCash. Congrats po. Salamat po. At yan po ang ating winner for tonight para sa usapang legal si Miss Lolita Kalinong ng Negros Occidental. Pero bibitinin muna namin kayo ng konti sa ating talakayan. Magpasok muna tayo ng reports. Puntahan natin ang update mula sa Malacanang, pag-iwas sa paggamit ng ad hominem at personal na atake. Dapat magsimula kay Vice President Sara Duterte. Ayon po yan sa palasyo. Report muna kay RH14 na Miss Let Narciso. Miss Let. Sinagot ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na dapat ibatay sa ebidensya at hindi sa ad hominem o personal na atake ang mga reklamo laban sa kanya kaugnay ng impeachment. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, masasabing matibay na ebidensya at testimonya ang inilalahad laban sa Vice-Presidente. Inihalimbawa nito ang pag-amin ng tauhang si Limuel Ortonio na alam ni VP Sara ang buong proseso ng pag-withdraw at paggasta sa confidential funds. Sabi ni Castro, kung ayaw makarinig ng Vice-Presidente ng mga ad hominem, mas maganda ring magsimula sa kanya ang pagiging magalang sa pananalita para hindi ito bumalik sa kanya. Mas maganda rin po na kung ayaw makarinig ng ad hominem, mag-start din po sa mga taong nagsasalita ng masasamang words o mga masasamang mga pag-describe sa kapwa-tao. Siguro dapat magsimula kay Vice Presidente na maging magalang din sa pananalita para hindi rin na ibabalik sa kanya. Pero ang palasyo at ang Pangulo hindi po tinotolerate ang mga salitang mapanira at mga ad hominem. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH14 Let Narciso. Samantala, permanenteng ban sa forced labor goods isinusulong sa Kamara. Ang buong detalye sa report ni RH12 Milky Rigunan. Miss Milky? Isinusulong sa Kamara ang permanenteng pagbabawal sa Pilipinas ng mga produktong gawa sa pamamagitan ng forced labor. Nakapaloob ito sa House Bill 10848 na akda ni Albay Representative Raymond Adrian Salceda. Ayon kay Salceda, miyembro ng House Committee on Appropriations, sa bill, ipatutupad ang permanenteng ban sa pagpasok at pagbebenta sa bansa ng forced labor goods. Sabi ni Salceda, sa labor force, matatawag itong modern-day slavery at huwag nating hayaan na makapasok ang mga ito sa bansa dahil parang tinatanggap natin na ang paghihirap ng ibang tao ay maging bahagi ng ating supply chain. Isinusulong ni Salceda ang bill matapos mabigo ang Pilipinas na magpataw ng pagbabawal sa importasyon ng mga kalakal through forced labor. Una rito, nagpataw ang Amerika ng dagdag na 12.5% tariff sa mga produkto ng Pilipinas at nagkabisa noong July 24. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH12 Milky Rigunan. Samantala, ASEC Limuel Ortonio nanindigan na ginampanan lamang ang kanyang trabaho sa issue ng confidential funds ng OBP. Ang detalye ibibigay ni RH28 Raymond Dadpaas. Raymond? Nanindigan si Assistant Secretary Limuel Ortonio ng Office of the Vice President na ginampanan lang niya ang kanyang tungkulin hinggil sa usapin ng confidential fund ng OVP. Sa pagtatanong ni Senador Camille Villar, inamin ni Ortonio na siya
ang sumagot sa Audit Observation Memo o AOM mula sa Commission on Audit o COA. Ito ay dahil sa mga kakulangan ng mga dokumento na naisumiti hinggil sa paggamit ng confidential fund. Nakipag-ugnayan ito kay Special Disbursing Officer o SDO Gina Acosta at kay Security Officer Colonel Raymond Lachica. Sa tanong ni Villar kung sinabi ba ng COA sa kanilang AOM na nagkaroon ng misuse sa confidential fund, sagot ni Ortonio, walang sinabi ang COA at ang AOM at notice of suspension mula sa kanila ay subject ngayon ng motion for reconsideration ng Office of the Vice President. Narito ang pagtatanong ni Senador Camille Villar kay ASEC Limuel Ortonio. Doon po sa AOM, anywhere in the AOM did it say that there was a misuse or misappropriation of the funds? No, there was no mention po, ma'am. Okay, and are the findings of the AOM final? No, ma'am. It is subject for comments, ma'am. And right now, for ano po siya, ma'am, motion for reconsideration. Okay. Ito si RH28 Raymond Tadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ito na nga ang ating topic, dapat na nga bang iba ng social media at gamiting platform at gaming platform sa mga kabataang may edad 16 years old pababa? Isa nga po sa mga nakikitang dahilan ng Department of Education ni Education Secretary Sonny Angara na posibleng factor ang mga harmful online influencers kung bakit may naitatalang violence sa loob ng paaralan. Sa adang kalihim, posibleng na-expose na ang mga kabataan sa media sites, negative influencers, groomers at terrorist groups sa online. Una namang naibalita kahapon na tukoy na ng National Bureau of Investigation ang isang grupo ng groomers na posible umanong ng impluwensya sa mga estudyanteng shooter sa San Jose National High School sa Tacloban City at sa Ateneo de Zamboanga University. Matatanda ang iilan ng bansa sa buong mundo ang nagsimulang mag-ban ng social media o hindi kaya naglagay ng restrictions sa paggamit nito. At kabilang dito sa mga bansa ang bansang Australia, United Kingdom, Canada, Brazil, Austria at Indonesia. Ilan sa mga rason kung bakit ito binan ay dahil sa issue ng child sexual exploitation, cyberbullying, self-harm at ang mismong impact nito sa mental health ng mga kabataan. At dahil nga po dito, may mga mambabatas sa lokal na ahensya at pati na mismo ang palasyo na bukas sa pagban ng social media sa mga kabataan. Diyan po sa may Kongreso, may nagain na ng House Bill kung saan totally ban sa social media platforms at online gaming platform ang ipatutupad sa mga edad 13 years old pababa, habang regulation naman ang ipatutupad sa 14 to 17 years old. Kaugnay nga niyan, ikinokonsidera na rin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang iban po ang Facebook sa ating bansa. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, ito po ay para mailigtas ang kabataan sa misinformation at online abuse sa Facebook platform. At kahapon nga lang inihayag po ng Malacanang na bukas sila sa mga katulad na proposals kung may mga pag-aaral na lumalabas na may epekto talaga ang harmful content sa pagiging bayolente. Sa Body Palace Press Officer Claire Castro, bukas ang Pangulo na iba ng gaming platforms kung tunay na nakasisira sa kabataan at sa buong bansa. Pero ito po suhestyon ng Philippine Pediatric Society, huwag ito taliban ang social media sa mga kabataang may edad 16 years old pababa. Ayon nga po sa PPS, kung pahihintulutan na magkaroon ng access ang isang 16 years old, dapat ito ay co-manage ng magulang, guardian o isang active supervision. Nanindigan po ang samahan na sinusuportahan nila ang isang safety by design framework kung saan ang mga social media platforms ay nakadesenyo para i-avoid, i-restrict o hindi dapat makita ng mga kabataan ang iba't ibang harmful contents. Naniniwala ang PDS na kayang gawin ang paggamit ng social media para ituon sa pag-aaral, digital literacy at gawing healthy digital habits.
Yan siguro yung nabanggit ko kanina na mahirap talaga ang kalimutan kasi ang daming naitutulong na ngayon at parang umiikot na nga talaga ang buhay ng tao, lalo na ng mga bata kasi nakagisnan nila na merong social media. Sabi nga dito ni Ma'am Teresita Atienza, yung pala ang delikado sa minors, baka makamita ng mga taong may mga masamang hangarin sa social media at paniwalain nila at ilihim pa sa magulang nila. Si Dexter Bellio, in favor daw siya para sa ban. Malaking tulong daw ito at kontra krimen pa. Sabi naman dito ni Sir Max Alvarez, marami na din kasi na biktima ng scam at mga naniniwala sa fake news. Kaya tama lang daw natanggalin na ang social media. Dito naman sa Facebook mga kasama, dapat daw i-regulate ang social media, huwag iban, sabi ni Francisco Antonio Garcia. Siguro sa puntong ito, napakadami pang iba't ibang reaksyon o punto, sentimiento para dito. Siguro ang may gagawa na lamang ng Kongreso ay talagang himayin ng todo. Yan, himayin ang pag-aralan kung dapat nga ba talagang iban at tingnan na sa lahat ng sides kung talagang malaki o maganda ang maidudulot nito. Kasi ang hiyat naman talaga ng total ban, di ba? Siguro restrictions. I-filter ang mga content. Ayan, pero dapat super strict ang social media na hinga ng ID, yung gagawa ng account, yung mga ganun ba? Diba? Kaya si NBI Director makikipag-ugnayan na sa Meta officials. Yan. Sana maging mabunga ang kanilang talakayan ng kanilang meeting at sana ay talagang matutukan na ito at mabigyan tuldok na natin kasi ang hirap na lumalaki ang mga bata ay natatakot silang pumasok sa eskwelahan. At isa lang naman ang hangarin natin lahat dito, ang mapabuti ang lahat ng kabataan. Oo. Alam niyo, parang nung mga kabataan natin, parang ang hirap naman na parang wala mga ganito. Laging lapis-lapis lang, tapos parang parang isolated cases lang siya. Diba? Kaya naman, para sa mga magulang natin, magulangin na nakatutok sa atin, siguro ang magagawa lang natin ngayon is bantayan ng todo ang ating mga magulang, ating mga anak. At saka syempre, gabayan sa paggamit ng social media. Kung kayo ay uri ng parent na okay sa inyo, ang mag-computer ang inyong mga At saka kahit paano, sorry Don, at saka paano magbigay ho tayo ng tamang oras lang. Hindi yung all the time may access. All the time may access yung mga anak natin sa mga anak natin. Mga anak mo din sila. Mga anak nyo ho sa social media, sa gadgets, gano'n. Ayan. Tsaka mas explore nila, may mga YouTube Kids kasi na tinatawag, yung mga pangbata na pang-healthy habits talaga. At ayan na po ang ating kabuuan ng talakayan at balitaan dito sa DZRH. Usapang legal pero usapang panglipunan. Iiwanan namin sa inyo ang tanong kung dapat nga ba talagang iban ang social media at gaming platforms para sa mga kabataan. Specifically, 16 years old pababa. Minus Attorney Cheryl Adaming Molina, nakasama ninyo. Ako po si Josa Cruzat. Ito naman po si Wina Pearl Hesoro. At ako naman po, Don Carlos Pobre. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas, 3 minuto makalipas ang 7:30 ng gabi. Ingat po. This time check is brought to you by Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio